So hi all mga sis-Mars, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video and content, another comparison na naman tayo ng Android phone. So meron tayong dalawang Android phone dito na mare-recommend ko sa inyo bago matapos ang 2025. Both of them is fine. Ang specification nila is okay. The camera is okay mga sis-Mars. Pero again, sino nga ba ang mas worth it bilhin bago mag-end ang 2025? Sino ba ang mas angat or sino nga ba ang mas the best i-purchase? So, bago natin talakayin yun mga sis-Mars, let me go ahead and share you guys first the quick specification of these two Android phone. So, first, let's start with the Infinix Hot 60i. Kasi madalas laging nauuna si Samsung. Para naman fair tayo, doon muna tayo kay Infinix Hot 60i. And as usual, alam nyo na kagad kung anong gagawin natin for today's video. Mag-aayos tayo habang nag-vlog tayo. Kasi nga, again, araw-araw naman kaming umaalis and kailangan naming pumunta sa Green Hills kasi malapit nang mag-end ang 2025 at gusto namin kayong i-update sa mga updated price nila. So, this smartphone was released way back on August 2025. Meron itong 6.75 inches na merong IPS LCD display na merong 120 Hz refresh rate. Sa IP resolution, this is IP64, meaning dust tight and water resistant si ating Infinix Hot 60i. So, pagdating naman sa chipset mga sis-Mars, meron tayong MediaTek Dimensity 6400 with 6 nanometer, Android version 15, XOS 15.1. Sa GPU, this is Mali G57MC2. At pagdating naman sa kanyang storage, meron lang tayo nag-iisang storage dito mga sis-Mars. 4GB of RAM with 128GB of ROM. So, yun yung kanyang storage with the Infinix Hot 60i. Sa camera, meron tayong 50 megapixel main camera. Support ito ng video recording. Maximum resolution is 1080p with 60 fps. 1080p with 30 fps. While the selfie camera naman mga sis-Mars ay meron 5 megapixel. And video recording maximum resolution is 1080p with 30 fps. Sa battery capacity, meron tayong 6,000 mAh battery capacity na merong 18 wired charging. At pagdating naman sa kanyang security sensor, meron tayong side-mounted fingerprint scanner. So, next naman mga sis-Mars is dumako na tayo sa Samsung natin na A16 LTE. So, this Samsung A16 LTE was released way back on October 2024. Pagdating sa kanyang size, meron 6.7 inches na meron Super AMOLED display, 90Hz refresh rate. Sa IP resolution, this is IP54, meaning dust protected and water resistant po itong si ating Samsung A16 LTE or 4G. Sa chipset naman mga sis-Mars, meron tayong MediaTek Helio G99 with 6 nanometer, Android version 15, upgradable of course, up to 6 major Android updates. Sa camera naman, mga sis-Mars, meron tayong 50 megapixel main camera, 5 megapixel ultra-wide, and 2 megapixel macro lens. Video recording using the main camera, maximum resolution is 1080p with 30 fps. While selfie camera natin ay meron 13 megapixel. Maximum resolution using the video recording is 1080p with 30 fps. Battery capacity mga sis-Mars, meron tayong 5,000 mAh battery capacity na meron 25 wired charging. And pagdating naman sa kanyang security sensor, meron tayong side-mounted fingerprint scanner. So, meron tayong 6 na choices when it comes sa kanyang storage. So, meron tayong 4GB of RAM with 128GB of ROM, 6GB of RAM with 128GB of ROM, 8GB of RAM with 128GB of ROM, 4GB of RAM with 256GB of ROM, 6GB of RAM with 256GB of ROM. Pinaka-max or pinakamataas na storage is
8 gig of RAM with 256 gigabytes of ROM. So, yun lang naman mga sis-Mars, yung ating quick specification with this 2 Android phone. So, dumako na tayo sa rason kung bakit at sino nga ba ang panalo sa kanilang dalawa. Sino nga ba ang ma-recommend ko bago mag-end itong ating 2025 edition ng mga Android phone? First, of course, mga sis-Mars, dun muna tayo sa presyo. Sa presyo kasi ng dalawang Android phone natin, mas mahal lang ng onte si Samsung A16 LTE compare kay Infinix Hot 60i. Pero sobrang onti lang, like 300 or 400 plus lang naman yung difference nila. Plus mas cheaper nyo pa yan, again, mabibili mga sis-Mars if gagamitin nyo sa bottom part ng video natin, yung product natin siyan. Meron kasing exclusive voucher na binibigay si YouTube lang dito sa ating video. So, anyways, going back, mas clear winner dito, of course, si Infinix kasi mas cheaper siya, na very, very light lang naman mga sis-Mars, So, next thing na makukonsider natin is yung kanyang chipset. So, yung Infinix natin, mga sis-Mars, ay merong MediaTek Dimensity 6400 with 6 nanometer. And pagdating sa OS, Android version 15 pa rin naman nito. Pero, si Samsung kasi, mga sis-Mars, sa OS kasi, Android version 15 siya, pero pwede mo siyang i-upgrade up to 6 major Android updates. Yung chipset naman ng ating Samsung ay naka MediaTek Helio G99 siya, 6 nanometer din. Pero pagdating sa gaming, both of them parehas naman silang okay, hindi naman sila nagkakalayo. Hindi naman ako naka-experience sa kanilang dalawa ng lag or any frame drops. Siguro dahil naka-set lang, high resolution sa akin is ML, COD, and also the Clash of Clans. So, si J-Vlog kasi tinanong ko in regards of that. And sabi niya naman na tolerable naman and okay na okay pa rin naman yung dalawang Android phone na to. But, kung ako ang tatanungin nyo kung sinong mas lamang sa kanila when it comes sa chipset, I'll go with the Infinix Hot 60i. Bakit po? Kasi nga, this is a 5G na mga sis-Mars. So, basically, 5G is mas advanced lang ng very, very light compare sa ating Samsung A16 LTE. So, andito na naman papasok yung ating katanungan. Maring Ana, wala po kaming 5G dito sa amin. So, hindi siya gagana. No. Hindi po porke sinabi natin na 5G connectivity lang po si Android phone natin, ay hindi na siya gagana. Meron pa rin po siyang 4G or LTE dyan. Sa settings, makikita niyo yung mga sis-Mars, pwede nyo siyang iset into auto. Kung saan man kayo lugar, for example, nasa lugar kayo na may 5G, automatically yung phone nyo magpa-5G. Pag wala na kayo doon, automatically mag-LTE siya. Ganun lang naman yung mga sis-Mars. Same with my iPhone or Samsung, nasa-set ko naman siya ng ganun sa settings niya. Kaya okay na okay lang yan mga sis-Mars kung wala kayong 5G connectivity po sa inyong lugar. Hindi ko naman sinasabi na porke LTE ang ating Samsung A16, hindi na siya magandang gamitin. Okay na okay naman siya mga sis-Mars. Okay yung chipset niya again. Both of them is okay pagdating sa chipset. Just like we're comparing this one para naman hindi kayo maguluhan kung ano ba yung mas lamang or mas okay para sa inyo. So, base sa sinabi ko sa inyo, again, clear winner na sa pangalawa, naka 2 points na tayo with the Infinix Hot 60i. Price and also sa chipset, ayan, mas okay sa akin si Infinix Hot 60i. So, dumako na tayo sa camera. Sa camera naman, meron tayong triple camera. Meron tayong 50 megapixel kay Samsung, and then 5 megapixel ultra-wide, and then 2 megapixel macro lens. So, yun yung kanyang camera using the main camera. While si Infinix Hot 60 Pro Infinix Hot 60i naman natin, mga sis-Mars, ay meron pong 50 megapixel main camera. Both of them, video recording, maximum resolution is 1080p with 30 FPS. And pagdating naman sa selfie camera, si Samsung is meron 13 megapixel, while si Infinix Hot 60i natin ay merong 5 megapixel selfie camera. So, sa camera naman mga sis-Mars, 1 point para sa akin si Samsung. Kasi mas maganda talaga pagdating sa camera si Samsung. Lagi ko sinasabi sa inyo, pag nagre-review ako ng Samsung, na nagulat ako na ganun pala kaganda ang quality at enhancement ng mga photos and video, lalong-lalo na sa low light ng mga Samsung. Siguro it really depends on
the series. Kasi yun, base sa mga nare-review ko naman, okay naman yung kanyang camera. And pwede nyo gamitin si Samsung pag gusto nyo mag-vlog, mag-reels, ayan, if gusto nyo ng daily life, chuchu kineme, 'di ba? Marami ng nauuso ngayon na mga reels and micro content creator. Ayan, so pwede nyo siyang gamitin for vlogging din, mga sis-Mars. Hindi ko naman po sinasabi na pangit yung camera ng ating Infinix Hot 60i. Maganda naman po ang camera to, mga sis-Mars. Pero syempre, nagko-compare nga tayo dito eh. So para sa akin, mas clear winner pa rin talaga si Samsung pagdating sa camera. The fourth one naman, mga sis-Mars, is yung kanyang display. Both of them is 6.7, hindi pala. Si Infinix kasi natin is 6.75 inches yung kanyang display. While si Samsung naman ay merong 6.7 inches Super AMOLED. So, para silang 90 Hz, mga sis-Mars. Pero kasi si Samsung is Super AMOLED siya. And si Infinix kasi natin, hindi pa siya naka-Super AMOLED. Hindi siya Super AMOLED. Kaya sa part na to, mga sis-Mars, mas winner pa rin talaga sa akin si Samsung A16 LTE. So, the fifth one is, ito na, sa storage. Sa storage, meron lang kasi talagang isang storage. Itong si ating Hot 60i. Meron lang siyang 4GB of RAM with 128GB of ROM. While si Samsung na halos mapagod na akong in-explain sa inyo kung gaano karami yung storage yung pagpipilian nyo dito, mga sis-Mars. Pero hindi naman po, porque sinabi natin 4GB of RAM with 128GB of ROM lang si Infinix natin, napakadali lang niyang ma-full. Matagal nyo nang magagamit yung ganitong storage, mga sis-Mars. Matagal nyo na pong magagamit ang ganitong storage. Kaya para sa akin, both of them is titignan ko na lang siya. Storage kasi tinitignan ko na lang siya if worth it ba siya sa presyo niya. So, both of them is worth it naman sa presyo niya kasi nasa around 5,000 plus naman sila sa 4GB of RAM with 128GB of RAM. So, both of them is equal for me. So, 2/2 tayo dyan. Pero ito na talaga, bonus na to na, kasi ang hirap talaga mag-decide. Kahit ako, sobrang nahihirapan ako mag-decide if papapiliin ako. Pero, mas nanalo sa akin sa part na to si Infinix Hot 60i dahil meron po siyang 6,000 mAh battery capacity. Pero yun nga lang, 18 watts wide charging lang siya, mga sis-Mars. Pero, yun, mas okay siya sa akin kasi 6,000 mAh battery capacity siya, while si Samsung is 5,000 mAh. So, yun nga, mga sis-Mars, if by any chance na magde-decide kayo between the Samsung A16 LTE natin versus the Infinix Hot 60i, it really depends na lang po sa inyong end or sa budget. Kung meron naman kayong enough na budget, I suggest to go with the Infinix Hot 60i. Pero, if gusto nyo talaga ng pang-vlog, budget-friendly, mas cheaper, okay din ang chipset, I'll go with the Samsung A16 LTE. Mas okay pa rin si Samsung A16 LTE. Just like, mas clear nila talaga sa comparison natin si Infinix Hot 60i. Again, I'm not a pro when it comes sa reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my feedback, and also my experience with this Android phone. Kasi nga, ako yung naka-experience, ako yung gumamit, ako yung nakakita ng difference nilang dalawa. So, yun lang naman, mga sis-Mars. It really depends pa rin sa budget nyo. Kung sakto lang naman at meron kayo excess na money, I'll go with the 5G version, which is the 60i na Infinix natin, Hot 60i. And if by any chance na nasa sakto lang yung budget nyo and gusto nyo pa rin na magandang camera, magandang chipset, magandang display, I'll go with the Samsung A16 LTE. So, yun lang, mga sis-Mars, yung aking quick comparison between these two Android phone. Hopefully, na naguluhan kayo lalo. Hopefully, na nakatulong ako sa inyong buying decision if naguguluhan pa rin kayo between Infinix and also the Samsung. So, yun lang naman. Once again, my name is Maring Ana. Don't forget to follow me on my TikTok account, _Malonzo. You can also subscribe here sa ating YouTube channel para mas marami pa kayong voucher na makiklaim, mga sis-Mars, kasi sobrang dami binibigay ni YouTube na exclusive voucher pag gagamitin nyo siya sa online platform. Okay? So, thank you so much for watching and bye-bye.